Sa video na ito matutuklasan mo ang isang bagay na napakasimple, ngunit napakalakas na maaaring tuluyang magbago sa paraan ng pagtulog mo ngayong gabi. Kung ikaw ay senior at nagigising ng isabi, 2 o 3 na nakatitig sa kisam kung ikaw ay paikot-ikot sa kama na nagtataka kung bakit ayaw magpahinga ng iyong katawan kung pakiramdam mo ay pagod ka pa rin kahit 8 oras kang nasa kama makinig kang mabuti. Maaaring hindi ang kutson ang problema. Maaaring hindi ang edad. Maaaring hindi rin stress. Maaaring ito ay isang bagay na kinakain mo sa maling oras habang iniisip mong ito ay healthy. Panoorin mo ang video na ito hanggang sa pinakadulo dahil naghanda ako ng isang espesyal na bonus na kaalaman na bihirang marinig ng mga senior, isang maliit na pagbabago na maaaring magprotekta sa iyong tulog, sa iyong blood sugar, at maging sa iyong memorya sa pangmatagalan. Ang prutas ay natural. Ang prutas ay healthy. Iyan ang lagi nating naririnig sa buong buhay natin. At totoo iyon. Ngunit ang hindi malinaw na naipapaliwanag ay ito, mahalaga ang tamang oras, lalo na pagkatapos ng edad na 60. Hindi na katulad ng dati ang iyong katawan noong ikaw ay 30. Bumagal na ang iyong metabolismo. Hindi na kasing bilis ang tugon ng insulin. Mas matagal ang digestion. At ang iyong tulog ang mahalaga at maselang tulog ay mas magaang na ngayon. At narito ang masakit na katotohanan. Ang isang inosenteng mangkok ng mangga isang saging pagkatapos ng hapunan ilang hiwa ng pakwan habang nanonood ng telebisyon sa gabi ay maaaring tahimik na sumisira sa iyong pahinga. Hindi dahil masama ang prutas. Kundi dahil sa gabi, ang iyong katawan ay naghahanda para sa pag-aayos at paghilom. Ibinababa nito ang temperatura ng katawan. Naglalabas ito ng melatonin, ang hormone na nagsasabi sa iyo na ligtas ng magpahinga. At kapag may asukal na pumasok sa iyong dugo sa gabi, ang iyong katawan ay lumilipat sa work mode sa halip na healing mode. Ayon sa sleep scientist na si Matthew Walker, kahit maliliit na pagkaantala sa iyong natural na ririkil ay maaaring magpira-piraso ng tulog sa mga matatanda. At madalas ding binibigyang diin ng nutrition expert na si Michael Greger na mas mahusay pinoproseso ng ating katawan ang carbohydrates sa mas maagang bahagi ng araw, hindi sa gabi. Pag-isipan mo iyon sandali. Paano kung ang mismong pagkain na akala mong nagpoprotekta sa iyong kalusugan ay tahimik palang kumukuha ng iyong mahimbing na tulog? At kung walang mahimbing na tulog, hindi maayos na nalilinis ng iyong utak ang sarili nito. Humihina ang iyong memorya. Nagbabago ang iyong mood. Tumataas ang panganib ng pagkadulas o pagkahulog. Humihina ang iyong immune system. Hindi ito pananakot. Ito ay kamalayan. Sapat na ang haba ng iyong buhay para malaman na ang maliliit na gawi ay nagdudulot ng malalaking epekto. Isang maliit na mangkok ng prutas sa maling oras, gabi-gabi, ay maaaring unti-unting bawasan ang kalidad ng iyong pahinga. At ang mahinang tulog sa yugtong ito ng buhay ay hindi lang abala. Ito ang pundasyon ng iyong lakas, linaw ng isip at kasarinlan. May itatanong ako sa iyo. Ilang gabi mo nang sinisisi ang sarili mo? Ilang beses mo nang sinabi, siguro tanda na ito? Ilang umaga ka nang nagising na pagod na agad? Kung sumasang-ayon ka na mas mahalaga ngayon ang tulog kaysa dati, mag-comment ng laya sa ibaba. Dahil hindi lang ito isang simpleng usapan tungkol sa nutrisyon. Ito ay tungkol sa pagprotekta sa mga susunod na taon ng iyong buhay. Ito ay tungkol sa paggising na may enerhiya. Ito ay tungkol sa pagiging matatag sa iyong mga paa. Ito ay tungkol sa pag-alala ng mga pangalan, appointment, at mga usapan. Ito ay tungkol sa pagpapanatili ng iyong dignidad at kalayaan. At maaaring magsimula ang solusyon sa isang bagay na kasing simple ng tamang oras ng pagkain ng prutas. Manatili ka. Makinig ng mabuti. Ang susunod kong ipapaliwanag ay maaaring makatulong sa iyo na maibalik ang mapayapang gabi ng iyong pagtulog. Diretsuhin na natin. Ang pagkain ng prutas sa gabi ay maaaring makagambala sa iyong tulog, lalo na pagkatapos ng edad na 60
at karamihan sa mga senior ay walang ideya na nangyayari ito. Narito kung bakit. Kapag kumain ka ng prutas sa gabi, kumokonsumo ka ng natural na asukal, pangunahing fructose at glucose. Natural ang mga ito. May kasamang fiber at bitamina. Ngunit asukal pa rin ito kapag pumasok na sa iyong dugo. Sa umaga at maghapon, handa ang iyong katawan para dito. Mas malakas ang insulin sensitivity mo sa umaga at maagang hapon. Handa ang iyong mga cells na sumipsip ng glucose at gamitin ito bilang enerhiya. Ikaw ay gumagalaw, nag-iisip, tumutunaw ng pagkain, at aktibo ang katawan. Ngunit sa gabi, nagbabago ang iyong biolohiya. Naghahanda ang katawan para magpahinga. Bumababa ang core temperature. Humuhupa ang cortisol. Tumataas ang melatonin. Bumagal ang nervous system. Ito ang oras ng pag-aayos at paghilom ng katawan. Ngayon isipin mo ito. Kumain ka ng isang mangkok ng matamis na prutas ng 8 o 9 yen. Tataas ang blood sugar. Maglalabas ng insulin. Lilipas ang katawan mula sa repair mode papunta sa metabolic processing mode. At narito ang mahalagang punto, hindi magkasundo ang insulin at melatonin. Kapag tumaas ang insulin, maaaring masuppress ang produksyon ng melatonin. Ibig sabihin, naantala ang mismong hormone na responsable sa malalim at restorative na tulog. Ipinaliwanag ng sleep researcher na si A.R. Matthew Walker na kahit banayad na metabolic activation bago matulog ay maaaring magpira-piraso ng sleep architecture, lalo na sa mga nakatatanda. Ibig sabihin, maaari kang makatulog pero hindi ka mananatili ng sapat sa deep sleep. Bahagya kang magigising. Ikot ka. Aayusin ang unan. Hindi mo man lang napapansin na napuputol-putol ang iyong tulog. At pagkatapos, bandang 2 didilat ang iyong mga mata. Minsan mararamdaman mong bahagyang bumibilis ang tibok ng puso mo. Minsan mainit ang pakiramdam mo. Minsan hindi ka mapakali nang hindi mo alam kung bakit. Maaaring hindi ito anxiety. Maaaring hindi ito stress. Maaaring iyon ang prutas na kinain mo pagkatapos ng hapunan. Habang tumatanda tayo, bumabagal ang digestion. Hindi na kasing epesyente ang pagtugon ng pancreas. Mas matagal manatiling mataas ang blood sugar kumpara noong ikaw ay 40. Kaya ang merienda mong prutas sa gabi ay maaaring umiikot pa rin sa iyong dugo habang sinusubukan mong pumasok sa deep sleep. At ang deep sleep ay hindi opsyonal sa yugtong ito ng buhay. Ito ang oras na nililinis ng utak ang metabolic waste. Ito ang oras na tumitibay ang memorya. Ito ang oras na nag-aayos ang mga kalamnan. Ito ang oras na lumalakas ang immune system. Kung nakaranas ka na kumain ng prutas sa gabi at napansin mong naputol-putol ang tulog mo, mag-type ng laya sa comments. Hindi ito tungkol sa pag-alis ng prutas sa iyong buhay. Makapangyarihan ang prutas. Proteksyon ito sa kalusugan. Paulit-ulit na binibigyang diin ni A. Michael Greger ang pangmatagalang benepisyo ng prutas para sa puso at mahabang buhay. Ngunit ang tamang oras ang nagbabago ng resulta. Prutas sa umaga nagbibigay ng enerhiya. Prutas sa gabi nakakapagpasigla. At ang pagpapasigla ay kabaligtaran ng kailangan ng iyong katawan bago matulog. Kung nabubuksan na ang iyong isipan sa puntong ito, magbigay ng thumbs up sa video para mas maraming senior ang matuto ng simpleng katotohanan ito. Sa susunod na kabanata, ipapakita ko sa iyo ang eksaktong oras kung kailan mas nakakatulong ang prutas sa iyong katawan kaysa nakakasagabal. At kung pinahahalagahan mo ang malinaw at diretsong gabay sa kalusugan na sadyang ginawa para sa mga senior, siguraduhing mag-subscribe sa gintong sustansya para hindi mo ma-miss ang susunod na mahahalagang kaalaman. Ngayon pag-usapan natin ang pinakamainam na oras, ang oras kung kailan ang prutas ay kakampi mo, hindi kalaban. Para sa mga senior, ang pinakaligtas at pinakakapaki-pakinabang na oras ng pagkain ng prutas ay mula 7 hanggang 3 AM, mas mainam sa umaga o maagang hapon. Bakit? Dahil ang iyong katawan ay sumusunod sa circadian rhythm.
Ang internal clock na ito ang kumokontrol sa hormones, digestion, insulin response, at energy levels. At mas maaga sa araw, ang iyong sistema ay biologically handa sa pagproseso ng carbohydrates, kabilang ang natural na asukal sa prutas. Sa umaga, natural na tumataas ang cortisol. Hindi ito masama. Tinutulungan ka nitong magising. Sinusuportahan nito ang paggawa ng enerhiya. Mas aktibo ang iyong metabolismo. Mas tumutugon ang iyong mga cells sa insulin. Kapag kumain ka ng prutas sa oras na ito, ginagamit ng katawan ang glucose bilang fuel sa halip na manatili ito ng matagal sa dugo. Ibig sabihin nito, mas maayos na enerhiya. Mas kaunting sugar spike. Mas kaunting fat storage. Mas kaunting pagkaantala sa pagtulog sa gabi. Ayon sa mga nutrition educator tulad ni A. Michael Greger, mas mahusay pinoproseso ng ating katawan ang carbohydrates sa mas maagang bahagi ng araw. Tugma ito sa ipinapakita ng circadian biology sa loob ng maraming taon, mas malakas ang glucose tolerance sa umaga kaysa sa gabi. Kaya kapag kumain ka ng prutas sa almusal o mid-morning snack, parang sinasabi ng katawan mo, maganda. Gagamitin ko ito. Pero kapag kumain ka ng prutas ng siyam-ye, parang sinasabi ng katawan mo, bakit tayo nagtatrabaho ngayon? At narito ang hindi napapansin ng maraming senior, habang tumatanda tayo, bumababa ang tinatawag na metabolic flexibility. Ibig sabihin, mas bumabagal ang katawan sa paglipat mula sa pagsunog ng asukal papunta sa pagsunog ng taba. Kaya kapag may asukal na pumasok sa gabi, mas matagal itong nananatili. Ang natitirang asukal na ito ay may dalawang epekto. Pinananatiling mataas ang insulin. Pinipigilan ang katawan na tuluyang makapasok sa deep repair mode. Ngayon isipin mo naman ito, kumain ka ng prutas ng 8 yen. Maglalakad ka ng kaunti. Gagawa ng magaang gawain sa bahay. Gagalaw ang katawan. Nagiging enerhiya ang prutas. Inaabsorb ito ng iyong mga kalamnan. Ginagamit ito ng iyong utak. Bahagyang tataas ang blood sugar at babalik din agad sa normal. Magiging steady ang pakiramdam mo. Kung umaga ka karaniwang kumakain ng prutas, ay type ang morning sa comments. Kung sa gabi ka kadalasang kumakain, ay type ang evening. Maging tapat sa sarili mo. Gawin nating praktikal. Mga pagpipilian sa umaga. Papaya kasabay ng almusal. Mansanas sa kalagitnaan ng umaga. Berries na hinalo sa oatmeal. Hiwa ng orange pagkatapos mag-almusal. Mga pagpipilian sa tanghali. Bayabas kasabay ng tanghalian. Kaunting pinya bago mag-negatibo 2 yen. Kiwi o peras bilang maagang afternoon snack. Pagkatapos ng 3 yen, unti-unting bawasan ang matatamis. Paglampas ng 6 yen, iwasan na ang prutas kung may problema ka sa pagtulog. Hindi ito parusa. Ito ay pag-alin. Inaayon mo ang pagkain mo sa natural na biyolohiya ng iyong katawan. Binibigyang diin ni A. Matthew Walker kung gaano nagiging maselan ang tulog habang tayo ay tumatanda. Kahit banayad na metabolic disturbance ay maaaring magpababa ng deep sleep stages. Bakit mo pa isa sa panganib iyon kung maaari mo namang baguhin ang timing? Isang mahalagang tanong. Mas gugustuhin mo bang kainin ang prutas sa tamang oras? O kainin ito sa gabi at isakripisyo ang iyong pahinga? Hindi mo kailangang isuko ang healthy foods. Kailangan mo lang igalang ang orasan sa loob ng iyong katawan. Kung naniniwala kang mas mahalaga ngayon ang tamang timing kaysa dati, mag-comment ng Leia. Dahil ang maliliit na pagbabago sa oras ay maaaring magprotekta sa iyong tulog, iyong blood sugar, iyong utak, at iyong kalayaan. At iyan ay talagang dapat pagtuunan ng pansin. Ngayon pag-usapan natin ang pinakamasamang oras ng pagkain ng prutas, ang oras na tahimik na kumokontra sa iyong katawan. Ang pinaka-hindi ka nais-nais na oras para sa mga senior na kumain ng prutas ay 1 hanggang 2 oras bago matulog. Ito ang panahon kung kailan naghahanda ang iyong katawan para sa pinakamahalagang gawain nito, ang malalim na pag-aayos at paghilom.
Sa gabi, dapat bumabagal ang iyong sistema. Bumababa ang tibok ng puso. Humuhupa ang blood pressure. Humihina ang digestion. Tumataas ang melatonin upang gabayan ka sa malalim at restorative na tulog. Ngunit kapag kumain ka ng prutas ng gabi na, lalo na ang mas matatamis, napuputol ang natural na pagbabagong ito. Isipin ang mga prutas tulad ng mangga, pinya, pakwan, ubas. Sobrang hinog na saging. Hindi sila masama sa kalusugan. Mayaman sila sa bitamina, antioxidants, at hydration. Ngunit mas mataas din sila sa natural na asukal. At sa oras na 8 IL, 9 IL, o 10 IL, hindi na kailangan ng katawan mo ng mabilis na enerhiya. Ang kailangan nito ay pahinga. Kapag pumasok ang asukal sa dugo sa gabi, tataas ang insulin para kontrolin ito. At ang insulin ay senyales na may papasok na enerhiya. Iyan ay senyales ng umaga, hindi ng gabi. Bahagyang magiging mas aktibo ang nervous system. Maaaring tumaas ng kaunti ang temperatura ng katawan. Maaaring bumilis ng bahagya ang tibok ng puso. Maaaring hindi mo maramdaman ang matinding sintomas. Ngunit sa loob, naapektuhan na ang iyong sleep cycles. Ipinaliwanag ni Matthew Walker na kahit maliliit na metabolic disruption bago matulog ay maaaring magpira-piraso ng deep sleep. Para sa mga senior, mas malakas ang epekto nito dahil natural nang mas magaang ang sleep architecture habang tumatanda. Ibig sabihin, mas madali ka nang magising. Ngayon dagdagan pa ito ng late sugar spike. At narito ang mas nakababahala, humihina ang regulasyon ng blood sugar habang tumatanda. Pagkatapos ng 60, hindi na kasing epesyente ang insulin tulad ng dati. Kaya kapag kumain ka ng prutas sa gabi, maaaring manatiling mataas ang glucose level mo ng mas matagal kaysa sa inaakala mo. Maaaring magdulot ito ng pagkagising sa kalagitnaan ng gabi, night sweats, hindi mapakaling pakiramdam, madalas na pag-ihi. Nakakain ka na ba ng pakwan o mangga pagkatapos ng hapunan at nagising sa gitna ng gabi? Kung i-type ang UNE sa comments. Hindi ito pananakot. Ito ay kamalayan. Maraming senior ang naniniwala na mas mabuti ang magaan na prutas sa gabi kaysa tinapay o dessert. At sa ilang paraan, totoo iyon. Ngunit ang mas mabuti ay hindi palaging pinakamainam para sa tulog. Kahit natural na asukal ay isa pa ring metabolic event. Sa gabi, pumapasok ang utak sa cleaning phase. Sa deep sleep, nililinis nito ang mga waste products na may kaugnayan sa memory decline. Ngunit ang yugtong ito ay maselan. Kapag tumaas at bumaba ang blood sugar sa kalagitnaan ng gabi, maaaring maputol o maiksi ang yugtong iyon. Binibigyang diin ni Michael Greger ang kahalagahan ng whole plant foods para sa pangmatagalang kalusugan, ngunit kahit ang whole foods ay kailangang kainin sa tamang oras upang maiwasan ang hindi inaasahang epekto. Ang timing ang pagkakaiba sa pagitan ng nutrisyon at pagkaantala. Tanungin mo ang sarili mo ng tapat. Kumakain ka ba ng prutas sa gabi dahil gutom ka? O dahil nakasanayan mo na? Minsan routine lang ito. Television. Isang mangkok sa tabi mo. Ilang hiwa. Parang walang masama. Ngunit kapag inuulit gabi-gabi, nag-ipon ang epekto. Kung mahalaga sa iyo ang pagprotekta sa iyong tulog, mag-comment ng laya. Dahil ang pinakamasamang oras ng pagkain ng prutas ay hindi tungkol sa prutas mismo. Ito ay tungkol sa pagpilit sa iyong katawan na magtrabaho kung kailan dapat itong nagpapahinga. At sa yugtong ito ng buhay, ang pahinga ay sagrado. Ngayon, pag-usapan natin ang isa sa pinakakaraniwang maling paniniwala ng mga senior, ang ideya na nakakatulong ang saging para makatulog. Ang saging ay may magnesium at tryptophan, mga nutrisyong konektado sa relaxation at pagtulog. Ang magnesium ay nakakatulong magpakalma ng mga kalamnan, at ang tryptophan ay precursor ng serotonin at melatonin. Sa papel, parang perpekto ito para sa oras ng pagtulog, tama?
Ngunit narito ang masakit na katotohanan, mataas din ang saging sa natural na asukal. At ang asukal, kahit galing pa sa prutas, ay maaaring magpataas ng blood glucose at insulin levels. Para sa mas batang adults, kadalasan hindi ito problema. Mas matatag ang kanilang metabolismo, mabilis ang insulin response, at kaya ng katawan nilang hawakan ang late-night sugar surge. Ngunit para sa mga senior, iba ang kwento. Pagkatapos ng 60, bumababa ang insulin sensitivity. Mas mabagal tumugon ang pancreas. Mas matagal manatili ang glucose sa dugo kumpara noong ikaw ay 40 o 50. Ibig sabihin, ang saging na kinain mo 30 minuto bago matulog ay maaaring umiikot pa rin sa iyong dugo habang sinusubukan mong pumasok sa deep sleep. Sa halip na makatulong, maaari nitong tahimik na maabala ang iyong sleep cycles. Maaaring makatulog ka agad sa simula, pero ang katawan mo ay patuloy na nagpoproseso ng asukal. Maaari itong magdulot ng mas magaang na tulog, putol-putol na REM cycles, o paggising sa kalagitnaan ng gabi. Maaari kang magising na bahagyang hindi mapakali o mahirapang bumalik sa malalim na tulog. Sa paglipas ng panahon, maaaring maapektuhan nito ang memorya, mood, at energy levels. Kaya ano ang dapat mong gawin sa halip? Isaalang-alang ang pagpapalit ng late-night banana ng mga opsyong sumusuporta sa tulog ng hindi nagpapataas ng blood sugar. Isang maliit na dakot ng hilaw na nuts tulad ng almonds o walnuts na may magnesium at protina ng walang sugar spike. Isang tasa ng mainit na chamomile o peppermint tea na natural na nakakapag-relax. Isang magaang na protein snack tulad ng Greek yogurt kung talagang gutom ka. Ang pangunahing ideya ay ito. Kailangan ng iyong katawan ang stable na blood sugar sa mga oras bago matulog. Ang stable na blood sugar ay sumusuporta sa mas malalim na sleep cycles, na lubhang kailangan ng mga senior para sa memory consolidation, emotional stability, at cellular repair. Isipin mo kung ilang beses ka nang kumain ng saging bago matulog sa paniniwalang makakatulong ito sa pagtulog, ngunit nagising ka rin ng 2 o 3 yen, hindi mo kasalanan ito. Karaniwan itong maling paniniwala na ang natural sugars ay laging ligtas, lalo na sa gabi. Ngunit ang timing ay napakahalaga, lalo na para sa mga senior na iba na ang pagproseso ng asukal ng katawan. Kung nasubukan mo ng kumain ng saging sa gabi sa paniniwalang makakatulong ito sa iyong tulog, i-type ang banana sa comments. Maging tapat, ang pagkilala sa nakasanayan ang unang hakbang sa pagbabago nito. Isapuso mo ito. Ang mga pagkaing inaakala mong tumutulong sa iyong tulog ay maaaring siya palang dahilan kung bakit ka nagigising. At napakabanayad ng epekto, napakasobtle na maaaring hindi mo ito maiugnay sa loob ng maraming buwan o taon. Kaya napakahalaga ng pag-unawa sa tamang oras ng pagkain ng prutas. Ang kabanatang ito ay tungkol sa kamalayan. Hindi ka pinaparusahan sa pag-enjoy ng prutas. Binibigyan ka ng tamang impormasyon upang makagawa ka ng mas matalinong desisyon. Karapat-dapat ang iyong katawan sa tamang kondisyon para magpahinga at maghilom. At minsan, ibig sabihin nito ay ilagay muna sa tabi ang saging hanggang umaga, kung kailan handa na ang iyong metabolismo na iproseso ito. Isipin mo ang paggising sa umaga na talagang presko, walang groggy at foggy na pakiramdam. Isipin mo ang mas predictable at mas payapang gabi. Iyan ang kapangyarihan ng tamang timing ng pagkain ng prutas. Kaya kung naniniwala kang ang simpleng pagbabagong ito ay maaaring magdala ng tunay na pagbabago sa iyong tulog at enerhiya, i-type ang isaya sa comments ngayon din. Dahil minsan, maliliit na pagbabago lang ang kailangan para mabago ang iyong mga gabi at mabawi ang iyong mga umaga. Ngayon pag-usapan natin ang isang bagay na madalas hindi nabibigyang pansin, ang prutas, blood sugar, at kung paano ito nakaapekto sa mga senior. Pagkatapos ng edad na 60, nagsisimulang magbago ang kakayahan ng iyong katawan na kontrolin ang blood sugar. Hindi na kasing epesyente ang paggawa ng insulin ng pancreas. Maaaring hindi na rin ganoon kabilis tumugon ang iyong mga cells sa insulin. At ang natural na pagtaas ng glucose mula sa pagkain, kahit healthy na prutas, ay mas tumatagal sa iyong dugo kumpara noong mas bata ka pa.
Hindi ito kapintasan. Bahagi ito ng natural na pagtanda, bumabagal ang metabolismo, at mas nagiging mahalaga ang tamang timing. Kapag kumain ka ng prutas sa gabi, lalo na pagkatapos ng 6 o 7 maaaring pinoproseso pa rin ng iyong katawan ang asukal habang sinusubukan mong makatulog. At hindi ito maliit na abala lamang. May domino effect ito. Ang blood sugar na nananatiling mataas sa gabi ay maaaring magdulot ng madalas na paggising, night sweats, hindi mapakaling pakiramdam, o kahit bahagyang mabilis na tibok ng puso. Maaari kang magising na pagod, frustrated, o balisa, nagtataka kung bakit hindi ka makatulog kahit pakiramdam mo ay ginawa mo naman ang lahat ng tama. Kapag inuulit ito gabi-gabi, hindi lang tulog ang naapektuhan. Maaari rin itong maapektuhan ang pangmatagalang kalusugan. Ang patuloy na mataas na blood sugar, kahit sa gabi, ay nagpapataas ng panganib ng type 2 diabetes, nagpapalakas ng inflammation, at nagbibigay ng stress sa puso. Nakaapekto rin ito sa memorya at cognitive function dahil umaasa ang utak sa deep sleep upang linisin ang metabolic waste, patatagin ang alaala, at ibalik ang enerhiya para sa susunod na araw. Kapag kulang ang deep sleep, hindi gumagana ng maayos ang cleanup system ng utak at maaaring maipon ang toxins na nakaapekto sa memorya, focus, at mood. Pag-isipan mo ito sandali. Ang prutas na ini-enjoy mo sa gabi ay maaaring mukhang walang masama, ngunit sa paglipas ng panahon, tahimik nitong naapektuhan ang iyong blood sugar, tulog, at maging ang iyong utak. At napakasobro nito. Maaaring hindi mo agad mapansin. Baka maramdaman mo lang na medyo hindi ka mapakali sa gabi o medyo groggy sa umaga. Ngunit sa paglipas ng buwan at taon, maaaring maging malaki ang pinagsama-samang epekto. Binibigyang diin ng mga nutrition expert tulad ni A. Michael Greger na mahalaga ang prutas para sa kalusugan. Ngunit kahit ang whole foods ay kailangang kainin sa tamang oras upang maiwasan ang hindi inaasahang epekto. Hindi ito tungkol sa pag-iwas sa prutas. Ito ay tungkol sa pag-alin ng pagkain mo sa natural na re-regular ng iyong katawan. Kapag kinain sa tamang oras, sa umaga o maagang hapon, nagbibigay ng enerhiya ang prutas sa halip na magdulot ng stress. Mananatiling steady ang iyong energy levels, natural na tataas at bababa ang blood sugar, at hindi maaabala ang iyong tulog. Ngayon isipin mo ang magiging epekto kung babaliwalain ito. Ang putol-putol na tulog ay maaaring magdulot ng pagiging irritable, pagkapagod, kawalan ng focus, at mas mataas na panganib ng pagkahulog. Naapektuhan nito ang iyong kasarinlan, emosyonal na katatagan, at kalidad ng buhay. Madalas minamaliit ng mga senior kung gaano kahalaga ang stable na blood sugar at restorative sleep para sa mahabang buhay at maayos na kalusugan. Maging tapat tayo, maraming dekada nang nagtrabaho ang iyong katawan para sa iyo. Dinala ka nito sa mga hamon, stress, at pang-araw-araw na responsibilidad. Ngayon, sa yugtong ito ng buhay, nararapat itong magpahinga. Nararapat itong mabigyan ng kondisyon para sa pag-aayos, paghilom, at proteksyon. At ang pagkontrol sa tamang oras ng pagkain ng prutas ay isa sa pinakasimple at pinaka-epektibong paraan upang suportahan ito. Kung mahalaga sa iyo ang pagprotekta sa iyong utak, puso, at kasarinlan, ay type ang brain sa comments. Ang pagkilala sa koneksyon ng blood sugar at tulog ang unang hakbang sa paggawa ng maliliit na pagbabago na magdadala ng malalaking benepisyo sa iyong kalusugan. Dahil hindi lang ito tungkol sa prutas. Ito ay tungkol sa pagkuha ng kontrol sa iyong katawan, paggalang sa natural nitong ritmo, at pagbibigay sa sarili mo ng pagkakataong makatulog ng malalim, magising na presko, at mapanatili ang iyong memorya, balanse, at sigla sa mga darating pang taon. Ang maliliit na pagbabago sa timing ng iyong pagkain ay maaaring magprotekta sa iyong tulog at kalusugan sa paraang hindi mo pa naiisip, at iyan ang kapangyarihan ng kamalayan. Ngayon, pagtuunan natin ng pansin ang isa pang napakahalagang aspeto ng pagkain ng prutas sa gabi, ang iyong puso. Habang tayo ay tumatanda, nagiging mas sensitibo ang cardiovascular system sa stress. Nabawasan ang elasticity ng mga blood vessels. Mas madaling tumaas ang blood pressure.
Mas bumabagal ang regulasyon ng tibok ng puso. At ang iyong puso, na ilang dekada nang walang tigil na nagtatrabaho para sa iyo, ay nagiging mas hindi mapagpatawad sa paulit-ulit na abala sa gabi. Kapag kumain ka ng prutas sa gabi, lalo na ang mas matatamis tulad ng mangga, ubas, pakwan, o hinog na saging, tumataas ang blood sugar mo. Kahit natural ang asukal, nagtitrigger pa rin ito ng paglabas ng insulin. Ang metabolic activity na ito ay parang sinasabi sa puso at nervous system mo, aktibo pa tayo. Sa gabi, dapat bumabagal ang tibok ng puso. Dapat unti-unting bumababa ang blood pressure. Dapat pumapasok ang katawan sa parasympathetic state, ang rest and repair mode na napakahalaga para sa kalusugan ng puso. Ngunit ang late sugar spike ay nakakaabala sa prosesong ito. Maaaring bahagyang bumilis ang tibok ng puso, manatiling mas mataas ang blood pressure, at maging mas alerto ang nervous system kaysa sa nararapat. Sa paglipas ng panahon, ang paulit-ulit na abalang ito gabi-gabi ay maaaring magdulot ng seryosong epekto. Matagal nang nagbababala ang mga cardiologist na ang metabolic stress sa gabi ay maaaring magpataas ng panganib ng heart-related events, lalo na sa mga senior. Kahit banayad ngunit tuloy-tuloy na pagtaas ng blood sugar bago matulog ay nagdadagdag ng cumulative stress sa cardiovascular system. At kapag palaging naantala ang deep, restorative sleep, nawawalan ang puso ng mahalagang oras para makabawi mula sa pagod ng maghapon. Maaaring sa simula ay banayad lang ito. Baka napapansin mo lang na nagigising ka ng 1 o 2 beses sa gabi. Baka medyo hindi ka mapakali. Ngunit kahit maliliit na abala na inuulit-ulit sa mga nakatatanda, ay maaaring magdulot ng pangmatagalang strain sa puso, mas mataas na blood pressure, at mas mataas na panganib ng komplikasyon sa hinaharap. Linawin natin, hindi ito para takutin ka na umiwas sa prutas. Ang prutas ay isa sa pinaka-heart-healthy na pagkain kung kakainin sa tamang oras. Mayroon itong fiber, antioxidants, bitamina, at mineral na nagpoprotekta sa iyong arteries at sumusuporta sa maayos na sirkulasyon. Ang susi ay timing. Kapag kinain ang prutas sa umaga o maagang hapon, nagiging fuel ito ng katawan. Sinusuportahan ito ng puso ng mahusay dahil nakaayon ito sa iyong circadian rhythm. Ngunit sa gabi, ang parehong prutas, kahit puno ng benepisyo, ay maaaring maging stressor. Napipilitang magtrabaho ang iyong puso kung kailan dapat itong nagpapahinga. Nanatiling aktibo ang metabolismo kung kailan dapat itong bumabagal. At mas tumatagal ang pagtaas ng blood sugar, na naglalagay ng tahimik ngunit makabuluhang strain sa cardiovascular system. Ngayon isipin mo ang alternatibo. Isipin mong tinatapos mo ang araw na kalmado ang iyong puso, steady ang blood sugar, at nakapahinga ang nervous system. Nakakatulog ka ng malalim. Nakakabawi ang iyong puso. Bumababa ang blood pressure. Nililinis ng utak ang sarili nito. Nagigising ka kinabukasan na may enerhiya at balanse. Iyan ang kapangyarihan ng pag-alin ng pagkain ng prutas sa natural na ritmo ng iyong katawan. Sa simpleng pagbabago ng oras ng pagkain, napoprotektahan mo ang iyong puso, napapabuti ang tulog mo, at nasusuportahan ang pangmatagalang kalusugan. Kung mahalaga sa iyo ang iyong puso at nais mong manatili itong malakas sa edad na 70, 80, o kahit 90, maglagay ng sa comments. Ang pagkilala sa koneksyon ng timing ng prutas at kalusugan ng puso ang unang hakbang sa pagprotekta sa iyong puso nang hindi isinusuko ang mga pagkain gusto mo. Dahil bawat pagkain, bawat merienda, bawat desisyon ay mahalaga, lalo na sa gabi kung kailan dapat naghahanda ang katawan para sa paghilom. Ang timing ay hindi maliit na bagay. Para sa mga senior, maaari itong maging kritikal na salik sa pagprotekta sa iyong puso, pagsuporta sa mahimbing na tulog, at pagpapanatili ng iyong enerhiya at kasarinlan. Ito ang dahilan kung bakit ang pag-unawa kung kailan kakain ng prutas ay higit pa sa simpleng dietary tip. Ito ay usapin ng pagprotekta sa pinakamahalagang organ sa iyong katawan habang binibigyan mo ang sarili mo ng restorative sleep na desperadong kailangan ng iyong puso at buong sistema.
Ngayon maging totoo tayo at pag-usapan ang mas malalim pa kaysa nutrisyon o sleep charts, ang iyong emosyonal at pisikal na kalagayan. Sa yugtong ito ng buhay, ang tulog ay hindi lang basta tulog. Ito ang pundasyon ng lahat ng inaasahan mo sa sarili mo, memorya, enerhiya, balanse, immunity, at emosyonal na katatagan. Tuwing gabi na nagpapahinga ang iyong katawan, ito ay nagre-restore at nagre-repair. Bawat oras ng malalim at tuloy-tuloy na tulog ay tumutulong sa utak na linisin ang toxins, patatagin ang mga alaala, at palakasin ang neural connections. Ngunit kapag napuputol ang tulog, kahit bahagya lamang, mas malaki ang epekto nito kaysa sa simpleng antok sa umaga. Isipin mo ang frustration ng paulit-ulit na paggising sa gabi. Ang pagkapagod na tumatama pagsapit ng kalagitnaan ng umaga kahit maaga ka namang natulog. Ang pagiging iritable kahit sa mga mahal mo sa buhay. Ang kakulangan ng enerhiya na nagpapabigat kahit sa simpleng gawain. Hindi lang ito abala. Mga senyales ito na hindi nakukuha ng katawan mo ang repair na kailangan nito, at na ang sistema mo ay nasa tahimik ngunit tuloy-tuloy na stress. Ang pagkain ng prutas sa maling oras, lalo na sa gabi, ay isa sa mga tahimik na sanhi nito. Mukha itong walang masama, natural, at healthy pa nga. Ngunit mas mahalaga ang timing kaysa sa iniisip ng karamihan sa mga senior. Isang hiwa ng pakwan pagkatapos ng hapunan, isang saging sa gabi, ubas habang nanonood ng AV, bawat isa ay maaaring tahimik na magpataas ng blood sugar at insulin at maabala ang natural mong rerekil. Maaaring maliit lang ang abala sa pakiramdam, ngunit sa paglipas ng panahon, unti-unti nitong binabawasan ang kalidad ng iyong restorative sleep. At kapag apektado ang tulog, apektado ang lahat. Humihina ang memorya. Bumababa ang konsentrasyon. Mas mahirap kontrolin ang emosyon. Bumababa ang balanse, kaya tumataas ang panganib ng pagkahulog. Humihina ang immune system. At dahan-dahang bumababa ang kalidad ng buhay. Maging tapat tayo sandali. Buong buhay kang nagsikap. Nagdala ka ng responsibilidad, hinarap ang mga hamon, at bumuo ng buhay na puno ng karanasan at karunungan. Karapat-dapat ka sa mas maayos na gabi kaysa sa paikot-ikot at hindi mapakaling pagtulog. Karapat-dapat ka sa pahinang nagpapasigla sa iyong katawan, nagpoprotekta sa iyong utak, at nagpapatatag sa iyong emosyon. Ang magandang balita, maliliit na pagbabago ay maaaring magdala ng malaking epekto. Ang pag-aayos ng oras ng pagkain ng prutas, kainin ito sa umaga o maagang hapon sa halip na bago matulog, ay nagbibigay daan sa katawan mong iproseso ang natural na asukal ng maayos, nagbibigay ng enerhiya sa maghapon, at pinapanatili ang malalim at restorative na tulog sa gabi. Ang simpleng pagbabagong ito ay maaaring magpabuti ng iyong enerhiya, mood, at kahit memorya. Isipin mong matutulog ka nang alam mong handa ang katawan mo na magpahinga. Isipin mong magigising ka na malinaw ang isip, may enerhiya, at balanse ang pakiramdam. Isipin mong nililinis ng utak ang toxins habang natutulog ka, nagpapahinga ng buo ang puso, nagre-repair ang mga kalamnan, at napupunan muli ang lakas ng iyong katawan. Hindi ito pantasya. Ito ang disenyo ng iyong katawan at matutulungan mo ito sa pamamagitan ng tamang timing ng pagkain ng prutas. Hindi lang ito tungkol sa prutas. Ito ay tungkol sa paggalang sa natural na ritmo ng iyong katawan at pagbibigay sa sarili mo ng regalo ng mahimbing na gabi. Ito ay tungkol sa pagpapanatili ng kasarinlan, malinaw na pag-isip, at emosyonal na katatagan, mga bagay na tunay na mahalaga sa yugtong ito ng buhay. Kung naniniwala kang karapat-dapat ang mga senior sa mas maayos at mas payapang tulog, ay type ang "Si Peaceful Sleep" sa comments. Kilalanin na kahit maliit na pagbabago sa timing ay maaaring magdala ng malalim na epekto sa iyong kalusugan at kapakanan. Dahil ito ang katotohanan, ang kalidad ng iyong gabi ang humuhubog sa kalidad ng iyong araw. Ang kalidad ng iyong tulog ang direktang nakaapekto sa iyong enerhiya, mood, at kalusugan. Kapag binigyan mo ang katawan mo ng tamang kondisyon para magpahinga, pinoprotektahan mo ang iyong isipan, ang iyong puso, at ang iyong kasarinlan. At iyon ay napakahalaga.
Ang maliliit na desisyon, kapag inuulit araw-araw, ay nagdudulot ng malalaking pagbabago. Sa pag-unawa sa koneksyon ng timing ng prutas at tulog, kinukuha mo ang kontrol ng iyong mga gabi, at binabawi ang sigla at kapayapaan na matagal nang pinaghirapan ng iyong katawan. Ito ang dahilan kung bakit ang gagawin mo ngayon ay maaaring magbago sa bawat gabi mula ngayon, at magbigay sa iyo ng mahimbing at restorative na tulog na kailangan mo upang patuloy na umunlad. Ngayon, maging praktikal tayo. Natutunan mo na kung bakit mahalaga ang timing, kung paano naaabala ng prutas sa gabi ang tulog, at kung paano ito nakaapekto sa iyong puso, utak, at kabuuang kalusugan. Pero hindi sapat ang kaalaman lang. Kailangan mo ng malinaw at simpleng plano, isang daily fruit schedule na sadyang ginawa para sa mga senior, para ma-enjoy mo ang benepisyo ng prutas nang hindi isinasakripisyo ang iyong tulog. Hatiin natin ito. Umaga, 7 hanggang 1:00 yan. Ito ang pinakamainam na oras. Gising na ang metabolismo mo, mas mataas ang insulin sensitivity, at handa ang katawan mong iproseso ang natural na asukal ng maayos. Ang prutas sa oras na ito ay nagbibigay ng enerhiya sa maghapon sa halip na maimbak bilang sobrang asukal. Mga ideal na pagpipilian. Papaya kasabay ng almusal, mayaman sa fiber at digestive enzymes, magaan sa tiyan at magandang panimula sa araw. Berries na hinalo sa oatmeal o yogurt, puno ng antioxidants, at mas banayad ang epekto sa blood sugar. Orange o dalandan, nagbibigay ng vitamin E at preskong simula ng hindi mabigat sa sistema. Kapag umaga mo kinakain ng prutas, ginagamit ito ng katawan bilang enerhiya para sa paggalaw, pag-isip, at malinaw na konsentrasyon. Inaayos mo ang metabolismo mo para sa buong araw. Tanghali, 11 hanggang 2 yan. Ito ang pangalawang magandang oras. Aktibo pa rin ang metabolismo mo, kaya maaari kang kumain ng prutas bilang mid-morning o early afternoon snack nang hindi naapektuhan ang tulog sa gabi. Mga ideal na pagpipilian. Bayabas, mataas sa fiber at vitamin E, nakakatulong magpatatag ng blood sugar kapag kinain ng mas maaga sa araw. Pinya, maliit na bahagi lang, mas mainam kung may kasamang kaunting protina. Kiwi o peras, magaan, presko, at nakakatulong sa digestion. Ang susi dito ay moderation. Kahit nasa tamang oras ka, iwasan ang malalaking bahagi na maaaring magdulot ng sobrang kabusugan o pagbagal ng pakiramdam. Mas maliit at tamang oras ang mas epektibo. Hapon, 2 hanggang 3 yan. Ito na ang huling ligtas na oras bago magsimulang mag-transition ang katawan patungo sa pahinga. Pumili ng mas magagaan at hindi gaanong matatamis na prutas. Iwasan ang sobrang hinog at masyadong matatamis dahil bumabagal na ang metabolismo kumpara sa umaga. Halimbawa, isang maliit na mansanas o kaunting berries. Kalahating papaya o ilang hiwa ng melon. Ang pagkain sa oras na ito ay nagbibigay pa rin ng kaunting enerhiya habang may sapat na pagitan bago matulog upang bumalik sa normal ang insulin at blood sugar. Gabi pagkatapos ng 6 yan. Dito kailangan ng pag-iingat. Iwasan ang prutas kung ang layunin mo ay mahimbing at tuloy-tuloy na tulog. Kahit healthy ang prutas, maaari pa rin itong pataasin ang blood sugar at panatilihing aktibo ang metabolismo kung kailan dapat ito bumabagal. Kung nakakaramdam ka ng gutom sa gabi, subukan ang mga alternatibo na hindi nakakaabala sa tulog. Isang maliit na dakot ng nuts. Mainit na herbal tea. Magaang na protina tulad ng Greek yogurt o nilagang itlog. Ang schedule na ito ay hindi mahigpit, ito ay estratehiya. Pinapayagan ka nitong makuha ang fiber, bitamina, at antioxidants ng prutas nang hindi isinasakripisyo ang iyong tulog, puso, o utak. Ang kagandahan ng planong ito ay ang pagiging simple. Hindi mo kailangang magbilang ng calories o mag-aral ng komplikadong chart. Iayon mo lang ang pagkain ng prutas sa natural na ritmo ng katawan mo, umaga para sa enerhiya, tanghali para sa fuel, maagang hapon para sa kaunting boost, at gabi para sa katahimikan. Isipin mo ito, tuwing gabi, karapat-dapat ang katawan mo sa malalim at restorative na tulog.
Tuwing araw, karapat-dapat ito sa tamang enerhiya at nutrisyon. Sa pagsunod sa schedule na ito, nakukuha mo ang dalawang iyon, nutrisyon at pahinga. Mas mahalaga ang consistency kaysa perfection. Kung minsan ay nakakain ka sa gabi, ayos lang. Ang mahalaga ay may kamalayan ka at inaayos mo ito. Simulan sa isang hakbang, ilipat ang prutas mula gabi patungo sa umaga. Obserbahan ang pagbabago sa tulog mo. Pagkatapos, pagbutihin pa mula roon. Ito ang praktikal na kaalaman na maaaring magpabuti ng kalidad ng buhay mo, hindi bukas, hindi balang araw, kundi ngayon. May kapangyarihan kang ialiin ang pagkain mo sa natural na ritmo ng katawan mo, pinoprotektahan ang tulog, utak, puso, at kasarinlan mo. Tandaan, timing ang susi. Ang maliliit na pagbabago sa oras ng pagkain ng prutas ay maaaring magdala ng malalim na benepisyo sa loob ng mga linggo at buwan. Maaaring maging mas payapa ang iyong mga gabi, mas masigla ang iyong mga umaga, at mas vibrant ang iyong mga araw, lahat dahil sa simpleng, matalinong desisyon. Ngayon narito na tayo sa pinakamahalagang mensahe, ang bahaging pinagsasama ang lahat. Ang maliliit na gawi ay nagdudulot ng malalaking epekto, lalo na habang tayo ay tumatanda. Hindi mo kailangan ng mamahaling supplements. Hindi mo kailangan ng komplikadong routine o sobrang higpit na diet. Mas simple ang katotohanan at mas makapangyarihan. Ito ay tungkol sa timing. Timing ng pagkain. Timing ng merienda. At lalo na, timing ng prutas. Kapag kumain ka ng prutas sa tamang oras, sa umaga o maagang hapon, binibigyan mo ang katawan mo ng kailangan nito upang gumana ng maayos. Pinapagana mo ang metabolismo, pinapatatag ang blood sugar, at sinusuportahan ang puso at utak sa buong araw. Ginagamit ng katawan ng asukal bilang enerhiya, hindi bilang pinagmumula ng stress sa gabi. Kapag kumain ka ng prutas sa maling oras, lalo na sa gabi, pinapagawa mo ang katawan mo kung kailan dapat itong nagpapahinga. Naabala ang produksyon ng melatonin. Napuputol ang deep sleep. Nanatiling bahagyang aktibo ang puso at metabolismo. Nahahadlangan ang i-clean up work ng utak sa gabi. Maaaring hindi mo ito agad mapansin. Maaaring hindi ka agad makaramdam ng matinding discomfort. Ngunit sa paglipas ng mga linggo at buwan, ang maliit na maling hakbang na ito ay unti-unting sumisira sa kalidad ng iyong tulog, enerhiya, at maging sa iyong kasarinlan. Sa yugtong ito ng buhay, ang tulog ay hindi luho. Ito ang repair system ng iyong katawan. Dito nililinis ng utak ang toxins, pinatatatag ang alaala, at pinalalakas ang koneksyon ng mga neurons. Dito nagpapahinga ang puso. Dito bumabawi ang immune system. Dito nagre-repair ang mga kalamnan. Kapag naantala ito, naapektuhan ang bawat bahagi ng iyong kalusugan. Ngunit narito ang nagbibigay lakas na bahagi, may kontrol ka. Maaari kang gumawa ng isang simpleng pagbabago, ilipat ang prutas sa umaga o maagang hapon, at maprotektahan ang iyong tulog, puso, utak, at kalidad ng buhay. Hindi mo kailangang isuko ang mga pagkain gusto mo. Kailangan mo lang igalang ang natural na ritmo ng iyong katawan. Isipin mo ito, hihiga ka sa kama na alam mong handa ang katawan mo para magpahinga. Makakatulog ka ng malalim at tuloy-tuloy. Magigising ka na presko, alerto, at may enerhiya. Nakabawi ang iyong puso. Nalinis ng utak ang sarili nito. Balanse ang metabolismo mo. Matatag ang mood mo. At ang iyong kasarinlan, ang kakayahang gumalaw, mag-isip, at mamuhay ng buo, ay napoprotektahan. Sandali pagnilayan mo ang buhay mo. Ilang gabi ka nang nagising na frustrated, groggy, o hindi mapakali. Ilang umaga ka nang pagod kahit pakiramdam mo ay sapat ang tulog mo. Ilang beses mo nang sinisi ang edad o ang sarili mo. Minsan, hindi ito tungkol sa kakulangan ng effort. Ito ay tungkol sa pag-unawa sa katawan mo. At ang tamang timing ng prutas ay isa sa pinakasimple at pinaka-epektibong paraan para maibigay mo rito ang kailangan nito. Kung umabot ka hanggang dito, gusto kong may gawin ka, mag-comment ng "I finished" sa ibaba.
Ipaalam mo na seryoso ka sa pagkuha ng kontrol sa iyong tulog at kalusugan. At habang nandyan ka na rin, sabihin mo kung saan ka nanonood. Gusto kong makita ang pamilya ng gintong sustansya na lumalago mula sa iba't ibang panig ng mundo. Tandaan, hindi lang ito tungkol sa prutas. Ito ay tungkol sa pagbawi ng mga gabing naging magulo, ng mga umagang naging mabigat, at ng mga araw na dapat puno ng enerhiya at malinaw na pag-isip. Timing, consistency, at kamalayan, ito ang iyong mga sandata. Maliit na pagbabago, ngunit may napakalaking epekto. Kaya ngayon, magdesisyon ka, protektahan ang iyong tulog. Protektahan ang iyong puso. Protektahan ang iyong utak. Protektahan ang iyong kasarinlan. Simulan sa prutas. Simulan sa timing. At panoorin kung paano unti-unting magbabago ang iyong buhay, isang gabi sa bawat pagkakataon. At kung nais mong patuloy na makatanggap ng praktikal at science-backed na payo na sadyang ginawa para sa mga senior, siguraduhing mag-subscribe sa Gintong Sustansya para hindi mo ma-miss ang susunod na tip na maaaring magbago sa iyong kalusugan.